Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, isang doktor na ang puso ay nakatuon sa pag-aalaga sa puso ng ating mga nakatatanda. Sa aking maraming taon ng pagsisilbi, natutunan ko na ang daan patungo sa malusog na pagtanda ay puno ng mga maliliit na desisyon na ating ginagawa araw-araw. Alam nyo ba na bawat subo ng pagkain na inyong kinakain, bawat ugali na inyong sinusunod, at bawat pagkain na itinuturing ninyong malusog ay maaaring may direktang epekto sa inyong puso, lalo na kung kayo ay nasa edad 60 pataas. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na ang ilan sa mga gulay na regular ninyong kinakain o mga gulay ay maaaring lihim na nagpapahina sa inyong katawan? Ako ay isang doktor ng puso at nasaksihan ko na itong mangyari ng napakadalas. Kapag ang mga senior citizen ay dumarating sa aking klinika, naniniwala sila na ginagawa nila ang lahat ng tama. Umiiwas sila sa mga pritong pagkain, binabawasan ang asukal, at kumakain ng mas maraming gulay. Ang hindi nila namamalayan ay may ilang mga gulay na kapag kinain sa maling paraan o kapag isinabay sa ilang mga gamot ay maaaring dahan-dahang nagtutulak sa kanilang puso patungo sa pagpalya. Ito ay isang katotohanan na kailangang bigyang pansin. Mayroong ilan na nagpapataas ng inyong presyon ng dugo. Mayroon ding iba na nakakasagabal sa bisa ng mga inireresetang gamot na maaaring magligtas ng inyong buhay. At mayroon pa ngang ilan na nagdadala ng mga bakterya na maaaring hindi na kayang labanan ng inyong katawan sa ganitong edad. Ako ay nananawagan at nakikiusap sa ating mga nakatatandang mamamayan na itigil na ang pagkain ng 5 gulay na ito, o kung hindi man, baguhin man lang ang paraan ng paghahanda sa mga ito. Sa ating pag-uusap ngayon, gagabayan ko kayo. Sa bawat isa sa mga ito, ipapaliwanag kung bakit ito mapanganib at magpapakita ng mga alternatibong ligtas at hindi maglalagay sa alanganin ng inyong puso. Ano ang magandang balita? Lahat ng mga panganib na ito ay maiiwasan. Kailangan nyo lamang maging mulat sa kung ano ang dapat hanapin at kung ano ang dapat iwasan. Kaya't hinihiling ko na samahan ninyo ako hanggang sa dulo, lalo na dahil ang unang gulay sa listahang ito ay maaaring nasa loob na ng inyong refrigerator sa mismong sandaling ito. Bago tayo magsimula, kung hindi nyo pa po nagagawa, hinihikayat ko kayong pindutin ang subscribe button at i-activate ang bell para masiguro na hindi ninyo malalampasan ang anumang payong pangkalusugan na partikular na idinisenyo para sa inyo. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong pakikilahok ay mahalaga sa akin. Una, ang espinaca spinach. Kapag ang gamot sa puso ay nawalan ng bisa, ang espinaca, isang madilim at madahong gulay na matagal nang ipinagmamalaki bilang isang superfood. At para sa maraming tao, ito ay totoo naman. Subalit, paano kung sasabihin ko sa inyo na para sa sinumang nasa edad 60 pataas, lalo na sa mga umiinom ng gamot para sa puso, ang espinaca ay maaaring isang tahimik na panganib sa kalusugan? Bilang isang siruhano sa puso, nakita ko na ang napakaraming pasyente na may impresyon na sila
ay kumakain ng malusog para lamang matuklasan na ang kanilang dieta pala ang humahadlang sa pagtanggap nila ng lunas na maaaring magligtas ng kanilang buhay. Ang espinaka ay sagana sa isang sustansya na tinatawag na bitamina K. Ang bitamina K ay mahalaga para sa proseso ng pamumuo ng dugo sa ating katawan. Ngunit narito ang panganib para sa mga taong umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo o blood thinners tulad ng warfarin na karaniwang inirereseta pagkatapos ng atake sa puso-stroke o sa mga kaso ng atrial fibrillation. Ang labis na dami ng bitamina K ay maaaring magpawalang bisa sa proteksyon na iniaalok ng gamot. Ginagawa nitong mas malapot ang dugo. Sa madaling salita, kinokontra nito ang epekto ng gamot. Ang pinakamasama sa lahat ay ang katotohanang karamihan sa mga senior citizen ay walang kamalay-malay na nangyayari na pala ang interaksyong ito. Iniisip ninyo na malusog ang inyong pamumuhay. Naniniwala kayo na ang gamot na inyong iniinom ay gumagana ng tama. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito, unti-unting nawawalan ng kakayahan ang inyong katawan na ipagtanggol ang sarili laban sa isang posibleng nakamamatay na pamumuo ng dugo. May mga pasyente akong ginamot tulad ni Mang Lando, isang masayahing lolo mula sa Batangas na nakaranas ng sunod-sunod na maliliit na stroke. Ang dahilan, nagsimula siyang isama ang espinaka smoothies sa kanyang pang-araw-araw na dieta sa pag-aakalang ito'y makabubuti sa kanya nang hindi niya nalalaman ang mga kahihinatnan. Hindi ang espinaka mismo ang kalaban. Ang kalaban ay ang pagiging pabago-bago sa pagkonsumo nito. Kung kayo ay kakain nito, siguraduhin na ito ay ginagawa sa isang sinadya at pare-parehong paraan. At higit sa lahat, palaging ipaalam sa inyong doktor ang anumang pagbabago sa inyong dieta. Ang inyong kinakain ay maaaring makatulong sa pagiging epektibo ng inyong gamot o maaari itong kumalaban dito. Ang katotohanan ay hindi lahat ng gulay ay mabuti para sa puso ng bawat senior citizen. At kung hindi kayo nag-iingat, ang ilan sa mga ito ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala kaysa sa isang buong platong prito. Kung saningana na ang espinaka ay may kakayahang tahimik na talunin ang bisa ng isang iniresetang gamot, ano pa kayang ibang mga pagkain na itinuturing na ligtas ang maaaring naglalabas ng mga nakatagong panganib sa inyong daluyan ng dugo? Pag-usapan natin ang susunod. Isa ito sa mga pinakasikat na pagkain na malamang ay nasa inyong refrigerator ngayon din, ngunit naglalaman ito ng mas maraming asin kaysa sa isang supot ng chichirya. Ikalawa, at sarang pipino, pickled cucumbers. Ang maalat na patibong na sumasakal sa iyong puso. Ang mga ito ay malutong maasim at madalas na nagsisilbing perpektong pampagana o kasama ng isang sandwich. Ang mga atsara o pickles ay may kaaya-aya at nakakapreskong pakiramdam. Ngunit itong tila hindi nakapipinsalang merienda ay maaaring nagdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa inaakala ninyo sa mga senior citizen na higit sa 60 taong gulang, lalo na sa mga may nauna ng kasaysayan ng alta presyon o mga problema sa puso. Karamihan sa mga tao ay hindi gaanong pinag-iisipan ang ilang hiwa ng atsara kapag sila'y kumakain. Ngunit ang katotohanan
ay ang mga maliliit na berdeng kagat na iyon ay ibinabad sa brine at puno ng sodium o asin. Sa ilang serving maaaring naglalaman ito ng higit sa 1,000 miligramo ng sodium. Isipin ninyo sa isang dakok lamang ng atsara na konsumo nyo na ang mahigit 2 ng inirerekomendang pang-araw-araw na limitasyon sa asin para sa mga taong may edad 60 pataas. Ang sodium ay higit pa sa isang pampalasa lamang. Ito ay isang molekula na nagiging sanhi ng pagpapanatili ng tubig sa inyong daluyan ng dugo. Ito ay nagpapataas ng volume ng inyong dugo at naglalagay ng malaking presyon sa inyong puso at mga daluyan ng dugo. Dahil sa pag-iipon ng presyon na ito sa paglipas ng panahon, nagre-resulta ito sa hypertension, alta presyon, paninigas ng mga ugat, arterial stiffness, at sa huli, pagpalya ng puso, heart failure. May mga pasyente akong lumapit sa akin tulad ni Aling Nena na nagtataka kung bakit nananatiling mataas ang kanyang presyon ng dugo kahit na siya ay kumakain ng malusog. Umiwas siya sa mga pritong pagkain, nagsimulang mag-ehersisyo at tumigil pa sa pag-inom ng alak. Hindi niya kailanman inisip na ang maliit na tumpok ng atsara sa kanyang plato ang maaaring unti-unting sumisira sa kanyang pag-unlad. Ano ang pinakanakakatakot na bahagi? Ang pinsalang dulot ng asin ay hindi nagpapakita ng anumang babala. Walang mga senyales bago mangyari ang isang stroke, paninikip ng dibdib o ang nakakatakot na balita ng congestive heart failure. Kung kayo ay lampas na sa edad na 60 ang inyong mga bato, kidneys ay hindi na gaanong mahusay sa pagsala ng asin at ang inyong mga ugat ay mas madaling kapitan ng pinsala. Ang mga nakatagong karga ng asin na matatagpuan sa mga atsara, delatang gulay at maging sa mga malusog na sopas ay maaaring tahimik na sumira sa lahat ng hirap na inyong pinagdaanan. Ang hindi ninyo marahil na pagtatanto ay ang pagluluto sa bahay, pagbabasa ng mga food label at paggamit ng mga yerba o lemon bilang pampalasa sa halip na asin ay mas makapagliligtas sa inyong puso kaysa sa inaakala ninyo. Gayunpaman, ang asin ay hindi lamang ang tanging hindi kilalang panganib na nagtatago sa inyong kusina. Mayroon pang isang gulay na tila ganap na hindi nakakapinsala hanggang sa malaman ninyo na ito ay nagdudulot ng pamamaga at tahimik na nagpapataas ng inyong presyon ng dugo sa bawat kagat na inyong ginagawa. Susunod pag-usapan natin iyan. Ikatlo, ang mga silang pula, red chili peppers. Ang nag-aalab na sangkap na nag-aambag sa unti-unting pagbagsak ng iyong puso. Para sa maraming nakatatanda, ang pagkain ay higit pa sa isang pinagkukunan lamang ng sustansya. Ito ay tungkol sa ginhawa kultura at maging mga alaala. At walang mas nagbibigay buhay dito kaysa sa isang dampi ng anghang. Isang kurot ng dinurog na silang pula, isang maanghang na sabaw, isang sipa ng init. Ito ay karaniwang kasanayan. Ito ang lasa na nakasanayan ito ay nasa dugo ng maraming Pilipino. Ang hindi alam ng maraming tao ay ang maapoy na maliit na gulay na ito ay maaaring nagsisindi ng isang mabagal na apoy sa loob ng inyong dibdib hanggang sa huli na ang lahat. Kapag kumakain kayo ng silang pula, lalo na ang mga uri na mataas ang konsentrasyon ng anghang
nakakaranas ang inyong katawan ng sunod-sunod na reaksyon. Bibilis ang tibok ng inyong puso, tataas ang inyong adrenaline, at mapupukaw ang inyong sistemang nerbiyos. Marahil para sa isang mas batang individual na nasa mabuting kalusugan, hindi ito magiging isang problema. Sa kabilang banda, sa edad na isintaw, kung kailan ang mga ugat ay nagiging mas makitid at ang puso ay nagiging mas sensitibo, ang karagdagang stimulasyon na ito ay nagiging mapanganib. May mga pasyenteng mas may edad ang pumunta sa aking klinika na nagrereklamo ng mga palpitasyon sa puso, paninikip ng dibdib o biglaang pagtaas ng presyon ng dugo, madalas pagkatapos ng isang partikular na maanghang na pagkain. Ngunit hindi nila kailanman naisip na ang sili ang salarin. Hindi lamang ang init ang issue, ito ay ang reaksyon ng katawan sa stress. Kung meron ka ng sakit sa puso o alta presyon, ang pagkain ng isang maanghang na pagkain ay maaaring maging sanhi ng pag-constrict ng iyong mga daluyan ng dugo, pagtaas ng iyong presyon ng dugo, at kahit na magdulot sa iyong puso na pumasok sa isang mapanganib na ritmo o maging sanhi ng atake sa puso. Ang regular na pagkonsumo ng maanghang na sili sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng talamak na pamamaga, chronic inflammation sa inyong sistema ng mga daluyan ng dugo na maaaring magpahina sa mismong mga daanan na inaasahan ng inyong puso upang mapanatili kayong buhay. Ngayon, hindi ko sinasabi na dapat ay palaging walang lasa ang inyong buhay. Gayunpaman, hindi kinakailangan ang apoy upang maging masarap ang pagkain. Maaari ninyong bigyan ng bagong buhay ang inyong mga pagkain nang hindi naglalagay ng strain sa inyong puso sa pamamagitan ng paggamit ng mga banayad na yerba, bawang luya at citrus. Makinig kayo sa inyong pisikal na sarili. Posibleng ang mga pagkaing hinahanap-hanap ninyo ay nakapagbibigay ginhawa, ngunit ang ginhawa ay hindi dapat maging kapalit ng pagdudulot ng stress sa inyong puso. Ngayon, paano naman ang isang bagay na pinupuri dahil sa kakayahan nitong magpagaling, ngunit kapag kinain ng hilaw ay maaaring mabilis na maging mapanganib? Kung ang maanghang na pagkain ay tahimik na sumisira sa inyong puso, paano naman ang isang bagay na ipinagmamalaki sa pagpapagaling? Maaaring magulat kayo sa susunod na ito. Ika-4, ang hilaw na bawang raw garlic. Kapag ang lunas ng kalikasan ay kumakalaban sa iyong puso sa larangan ng natural na medisina, napatunayan na ng bawang ang kanyang pwesto. Mula pa noong sinaunang panahon, ito ay pinuri sa kakayahan nitong magpababa ng antas ng kolesterol, magpabawas sa kapal ng dugo, at magtaguyod ng kalusugan ng puso. Maraming mga nakatatanda ang may matibay na pananampalataya, dito isinasama ang mga hilaw na butil sa kanilang mga pagkain o kahit na iniinom ito ng buo na parang gamot. Totoo, ang bawang ay nagtataglay ng isang tiyak na antas ng kapangyarihan. Gayunpaman, kapag ito ay inabuso, ang kapangyarihan ay maaaring tahimik na maging lason. Ang hindi alam ng karamihan ay ang hilaw na bawang ay isang napakalakas na pampalabnaw ng dugo. At kapag isinama sa ilang mga gamot sa puso, partikular na ang mga anticoagulant tulad ng warfarin o aspirin,
may potensyal itong lubhang palalain ang mga epekto ng mga gamot na ito. Ang resulta nito ay maaaring maging sobrang labnaw ng inyong dugo na nagpapataas ng posibilidad ng panloob na pagdurugo, madaling pagpapasa, at kahit na mga hemorrhage na maaaring maging banta sa buhay. Habang ginagamot ko ang mga pasyente na naniniwalang sila ay nagiging malusog sa pamamagitan ng pagkonsumo ng bawang, natuklasan kong nakakaranas sila ng mga sintomas tulad ng pagdurugo ng ilong na hindi tumitigil, maitim na dumi, at mabilis na pagbaba ng presyon ng dugo. Nariyan si Mang Cardo, isang magsasaka na napansin ang hindi maipaliwanag na mga pasa sa kanyang braso at binti. Ang salarin, ang kanyang bagong ugali na kumain ng 3 hilaw na butil ng bawang tuwing umaga. Ngunit ang issue ay hindi limitado sa pagdurugo lamang. Ang bawang ay may kakayahan ding biglang magpababa ng presyon ng dugo kapag kinain sa malalaking dami sa hilaw nitong anyo. Para sa taong kasalukuyang umiinom ng gamot para sa alta presyon, maaaring makaranas ito ng mga sintomas tulad ng pagkahilo, pagkapagod, o kahit na pagkahimatay bilang resulta nito. Sa isang tiyak na punto, hindi natatanggap ng puso ang daloy ng dugo na kailangan nito, at dito nagsisimula ang mga unang senyales ng pinsala. Ano ang pinaka nakakainis na bahagi? Tila ginagawa ninyo ang lahat sa tamang paraan. Hindi kayo kumakain ng junk food. Hindi sa nagiging pabaya kayo. Ang tanging ginagawa ninyo ay nagtitiwala sa isang lunas na pinuri sa loob ng maraming taon. Ang katotohanan ay kahit na ang mga natural na pagkain ay may kanilang mga limitasyon, at sa edad na 60 ang inyong katawan ay nagkakaroon ng ibang tugon sa parehong pagkain at gamot. Ang pinakamahusay na mga paghatol tungkol sa kalusugan ng isang tao ay hindi ginagawa batay lamang sa tradisyon, kundi batay din sa pag-unawa. Gamitin ang bawang ng katamtaman at pagkatapos lamang itong maluto. Ngunit bago ito isama sa inyong regular na gawain, dapat kayong palaging kumonsulta sa inyong doktor. Kung ang hilaw na bawang ay maaaring maging isang alalahanin ng mag-isa, paano naman ang isang bagay na mas karaniwan pa? Isang bagay na makatas, malutong, at madalas na kinakain sa hilaw nitong anyo, ngunit maaaring nagtatago ng isang kalaban na hindi ninyo nakikita. Ano ang nagtatago sa tila malusog na usbong na iyon? Tingnan natin ng mas malalim. 5, ang togero sprouts. Ang inosenteng lutong na may potensyal na durugin ang puso ng isang nakatatanda, mukha silang nagpapasigla buhay at puno ng sigla. Mayroong karaniwang paniniwala na ang mga hilaw na usbong tulad ng alfalfa bean o mung bean sprouts tog ay itinuturing na isang superfood dahil sa kanilang kalutungan sa mga enzyme na taglay nila at sa malinis na hilaw na enerhiya na kanilang ibinibigay. Ang paghahalo ng isang dakok nito sa isang salad o sandwich ay maaaring tila perpektong pagpipilian para sa maraming mga senior na nag-aalala sa kanilang kalusugan. Ngunit sa ilalim ng kanilang maselang anyo ay nagtatago ang isang lihim na banta na maaaring tahimik na sumira sa inyong puso at kalusugan. Ang mga usbong o toge ay lumalago sa mga kapaligiran na mainit-init at mamasa-masa. Ito rin ang mga perpektong kondisyon para sa pagdami ng mga bakterya.
Ang E. coli, Salmonella at Listeria ay lahat maaaring umunlad dito. Pagdating sa paggaling mula sa mga sakit na nakukuha sa pagkain, ang mga mas bata ay maaaring makaranas lamang ng discomfort, ngunit ang mga senior citizen ay nasa mas mataas na panganib na makaranas ng malubhang kahihinatnan. Ang tingkam, ang ating immune system ay nagiging hindi na gaanong matatag habang tayo ay tumatanda. Bilang resulta, ang kakayahan ng ating katawan na ipagtanggol ang sarili laban sa mga sakit ay nagiging mas mabagal at hindi gaanong epektibo. Ang isang sakit sa tiyan na sa una ay katamtaman lamang ay maaaring biglang maging isang mas seryosong karamdaman tulad ng sepsis, pagkalat ng impeksyon sa dugo, dehydration, pagkatuyo o endocarditis na isang malubhang impeksyon sa lining ng puso. Dahil sa aking mga taon ng karanasan sa paggamot sa mga matatandang pasyente na dumaranas ng mga issue sa puso, nasaksihan ko kung paano ang isang bagay na tila hindi nakakapinsala tulad ng isang kontaminadong toge ay maaaring magresulta sa pagpapaospital abnormal na ritmo ng puso o paglala ng coronary heart disease. Imposibleng gumaling ang puso kapag ang katawan ay abala sa proseso ng paglaban sa isang impeksyon. At kung minsan ang mga impeksyon ay hindi natutuklasan hanggang sa huli na ang lahat para gamutin ang mga ito. Ang kabalintunan ay partikular na nakakabagabag. Sa kabila ng inyong pinakamahusay na pagsisikap na kumain ng sariwa berde at malinis na pagkain, napipinsala kayo ng mismong mga bagay na dapat sana ay makikinabang sa inyo. Kaya ang hilaw na toge o sprouts ay hindi dapat ituring na basta-basta. Ito ang dahilan kung bakit dapat ninyo itong lutuin muna kung talagang gusto ninyong kainin. Bukod sa pagpapanatili ng lasa at nutrisyon, ang paggamit ng isang maikling paggisa o pag-steam ay maaaring pumatay sa mga mapanganib na mikrobyo. Ang inyong kinakain ay hindi lamang ang tanging salik na dapat isaalang-alang pagdating sa pagprotekta sa inyong puso. Ngayon, hindi 20 taon na ang nakalipas, ito ay ang paraan kung paano ninyo ito kinakain at ang kapasidad ng inyong katawan na harapin ito. At kung ang isang usbong ay may kakayahang magtaglay ng ganitong panganib, paano naman ang mga gulay na kapag kinain ng mag-isa ay hindi nagdudulot ng anumang banta, ngunit nagiging mapanganib kapag isinama sa mga karaniwang gamot sa puso? Posibleng ang susunod nating pag-uusapan ay nasa inyong plato na ngayon. Ika-6, ano ba ang mga pagkaing dapat kainin ng mga nakatatanda para epektibong mapangalagaan ang puso? Pagkatapos malaman kung aling mga gulay ang maaaring tahimik na nakakapinsala sa inyong puso, maaaring nagtatanong kayo, ano ngayon ang mga pagkaing ligtas para sa akin? Habang kayo ay tumatanda, anong mga uri ng pagkain ang tunay na tumutulong sa inyong puso na gumaling, lumakas at umunlad? Ang solusyon ay hindi matatagpuan sa mga uso na diyeta o sa mga himalang kemikal. Ito ay nasa mga tunay buo at natural na gulay na sumusuporta sa mga partikular na pangangailangan ng inyong tumatandang puso. Ang mga pagkaing may kakayahang magpababa ng pamamaga, mapanatili ang isang malusog na presyon ng dugo, mag-alaga sa mga daluyan ng dugo, at gumana kasama ng inyong mga gamot sa halip na laban sa mga ito ay maaaring maging kapaki-pakinabang.
Ang mga mahusay na pagpipilian ay kinabibilangan ng steamed na broccoli, mga karot na dahan-dahang inihurno, ginisa na kale, kamote, mga nilutong kamatis at mga legumbre na mabuti para sa puso tulad ng lentils at green beans. Ang mga pagkaing ito ay may mataas na konsentrasyon ng mga antioxidant, potassium, fiber at mga sangkap mula sa halaman na lahat ay nagtutulungan upang palakasin ang inyong mga ugat at bawasan ang dami ng stress na inilalagay sa inyong puso. Ang mga gulay na ito ay mas banayad sa inyong katawan kaysa sa mga hilaw na toge o maalat na atsara at madali itong tunawin. Bukod pa rito, nakakatulong silang mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo at presyon ng dugo. Pagkatapos ng edad na 60, hindi kailangan ng inyong puso ang mga matitinding dieta. Ang kailangan nito ay pagiging pare-pareho balanse at mga pagkaing nagmamahal sa inyo pabalik. Sa aking karanasan, nakita ko na ang mga tao ay maaaring mapabuti ang kanilang kalusugan sa puso, hindi lamang sa pamamagitan ng paggamit ng gamot, kundi sa pamamagitan din ng pagbuo ng isang plato na simple, nakakaginhawa at nakapagpapagaling. Ang pagkain, kahit isang tasa lamang ng mga gulay na bahagyang na steam, isang baked na root vegetable tulad ng kamote o isang mangkok ng sopas na may beans araw-araw, ay maaaring mag-ayos ng mga taon ng pinsala na hindi napapansin. At kung nag-aalala kayo na ang malusog na pagkain ay dapat na walang lasa o hindi kawili-wili, dapat ninyong isiping muli ang inyong mga paniniwala. Kapag ginamit ng katamtaman ang mga yerba tulad ng rosemary, turmeric, luyang dilaw, bawang na luto at sariwang lemon, ay may kakayahang magbigay ng lasa nang hindi nagdudulot ng stress. Hindi lamang dapat punuin ng pagkain ang inyong puso, kundi dapat din nitong alagaan ang inyong espiritu. Ngunit ngayon na alam ninyo kung ano ang dapat ninyong kainin, mayroon pang isang bagay na kailangan ninyong gawin. Ito ay dahil kahit na ang pinakamasustansyang gulay ay hindi kayang iligtas ang isang pusong sinisira ng isang maliit ngunit posibleng nakamamatay na ugali. Pag-usapan natin iyan. Isang pusong may oras pa. Mula sa araw na kayo ay isinilang, ang inyong puso ay nagsimulang tumibok para sa inyo. Sa oras na umabot kayo sa edad na 60, tumibok na ito ng higit sa 2 bilyong beses. Hindi ito kailanman humingi ng anumang kapalit. Ngunit sa sandaling ito, hinihiling nito ang inyong atensyon. Ang pagtanda ay hindi nangangahulugang pagsuko sa anuman. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng mas maraming karanasan at karunungan. Ang karunungan ay ang pagkaunawa na ang isang bagay na dating kapaki-pakinabang sa inyong katawan ay maaaring hindi na kapaki-pakinabang ngayon. Kapag kinain sa maling paraan, sa maling oras, o kasabay ng mga maling gamot, ang mga gulay na naging kapaki-pakinabang sa inyo noong kayo ay mas bata ay maaaring maging mapanganib sa inyong kalusugan ngayon. Ngunit meron akong magandang balita para sa inyo. Hindi pa huli ang lahat. Ang pinsala ay hindi pa ganap na permanente. Kapag gumawa kayo kahit na ng pinakamaliit na pagsasaayos ngayon sa kung ano ang inyong kinakain, sa kung ano ang inyong iniiwasan, sa kung paano kayo gumagalaw, at kung paano kayo nagpapahinga, maaari ninyong simulan na baligtarin
ang mga taon ng strain na hindi napapansin. Nasaksihan ko na itong mangyari. Ang mga senior citizen na pagod-hingal at talunan ay bumabalik na may mas malakas na pulso, mas malinaw na pag-iisip at mas magaan na mga hakbang kaysa dati. Hindi ito dahil sa nagsagawa sila ng isang matinding aktibidad, kundi dahil sila ay nagbigay pansin. Nakinig sila sa kanilang mga katawan. Araw-araw, gumawa sila ng mas matalinong mga desisyon. Hindi kailangan maging perpekto. Ang kailangan nyo lang gawin ay maging pare-pareho sa inyong mabuting gawi. Mayroon pang oras, mayroon pang lakas, at mayroon pang pagmamahal sa inyong puso na ibibigay sa inyo sa inyong pamilya at sa buhay na ito na pinaghirapan ninyong buuin. Kaya magsimula ka agad. Subukang muli sa iyong plato. Tingnan ang iyong mga gawain. Bawiin ang iyong nawalang sigla. Dahil ang susunod na tibok ng iyong puso ay isang regalo at responsibilidad mong pangalagaan ito. Isang mahalagang aral sa buhay mula sa inyong doktor. Ang pag-aalaga sa inyong puso sa inyong pagtanda ay hindi isang karera na kailangan ninyong tapusin ng mabilis. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral at pagmamahal sa sarili. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng isang maliit na desisyon na nagpapakita ng paggalang sa katawan na nagsilbi sa inyo ng napakatagal. Huwag matakot na magbago. Huwag mag-atubiling magtanong. At laging tandaan, ang pinakamahalagang sangkap sa isang malusog na buhay ay ang pag-ibig sa sarili na sapat upang alagaan ito. Ang layunin ng mga aral na ito ay upang magbigay inspirasyon sa inyo na mamuhay ng lubusan at mula sa puso. Ngayon, oras na para marinig ko naman kayo. Hinihiling ko na mag-ukol kayo ng sandali para magnilay at ibahagi ang isang bagay na inyong natutunan na balak ninyong isabuhay. Magtulungan tayo at suportahan ang isa't isa habang tinatahak natin ang landas na ito. Kung natagpuan ninyo na kapaki-pakinabang ang impormasyong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ang inyong mga saloobin at mungkahi ay napakahalaga. Kung nais ninyong makakita ng mas marami pang video na tulad nito, siguraduhing mag-subscribe sa channel na ito, i-like at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at kamag-anak. Ang inyong presensya ay lubos na pinahahalagahan. Maraming salamat po.